Okay, diretso na agad tayo. Let's talk about indirect object at indirect object pronouns. So, indirect object answers the question to whom or for whom. Ano ba ang ginagawa? Ano ba ang role ng indirect object? So, ang indirect object guys ay dalawa kasi ang object of the verb. Ibig sabihin pagka sinabing object of the verb ay yung action is done towards the object. Yung object apektado direkta or indirekta ng action, 'no? So meron tayong doer ng action, meron tayong object of the action, kung ano o sino yung ginawa ng action. Ngayon pagka sinabi nating indirect object, yung action ginagawa doon sa direct object. 'No, for the sake or for the benefit of the indirect object. Magpakita tayo ng examples para mas malinaw. So, Maria prepares the dinner for her husband. So, let's examine this sentence. Ang doer ng action natin si Maria, ang ating action naman ay prepare, no? Prepares. No? What does she prepare? Ano pine-prepare niya? She prepares the dinner. So ang direktang apektado ng action na pagpe-prepare yung dinner. Yan. Ano naman ang role nito? Ano naman ang role niyan? Yan naman ngayon yung ating indirect object. Again, indirect object answers the question to whom or for whom. So ito, sinasagot niya yung tanong natin na for whom. Maria prepares the dinner for whom? Eto, for her husband. So yung part na yan na sumasagot dun sa tanong na to whom or for whom, para kanino i-prepare yung dinner, yan ngayon ang ating indirect object, 'no? Apektado rin siya ng action. Kasi kaya naman ginawa ni Maria yung action towards this, para dito, para sa kanyang husband. Kaya yan ang ating indirect object. Ang direct object again, yun yung direktang ginawa ng action. Bakit niya ginawa yung action dun sa direct object natin? For the benefit of the indirect object. Kaya nga sinasagot niya yung tanong na to whom or for whom. She prepares the dinner for whom? For her husband. Yan. Ganun ang role guys ng indirect object sa sentence. Yan. Another example. The boy gives the toy to his brother. So ang doer ng action natin, yung boy, ang action natin ay give. Ano yung ibinigay? No? Yung toy. Therefore, yun ang ating direct object. Kung ano yung direktang apektado ng action, yun ang direct object. Yan. So the boy gives the toy to who? To whom? To his brother. Answering the question again, to whom or for whom. Kaya yan ang ating indirect object. Nga pala guys, yung direct object naman on the other hand, direct object, it answers the question who or what. Kaya dito, pagka in-examine natin, the boy gives what? The toy. To whom or for whom? To his brother. Lumalabas ganon. Ngayon guys, this is just one sample sentence structure. Hindi naman lahat ng sentences ganyan eh. Minsan may mga sentences tayo, direct object lang. Minsan may mga sentences tayo, indirect object lang. Minsan naman may sentences tayo, both nandun. Minsan naman may sentences tayo, wala naman pareho. So, hindi lahat ng sentence pattern guys ganito. This is just one sample sentence pattern. Para lang maipakita nung gumawa ng sentence na kung ano ba yung ginawa ng action at para kanino ginawa, no? More or less gano'n ang intention, 'no? Kasi marami namang pattern ng sentences, eh. In fact, pagka yung verb na ginamit mo ay merong recipient, merong direktang apektado nung verb, ang tawag dun transitive verb, eh. Pero on the other hand, pagka ang action na ginawa mo wala namang naapektuhan iba,
intransitive verb yun. Marami, malawak ang grammar guys, no? So this is just one sentence pattern. Ipinapakita natin pagka ang sentence pattern mo, merong action at merong recipient ng action, direct object yon, yung direct recipient ng action. At pagka meron pang ibang part yung sentence mo, merong nakinabang dun sa action na ginawa sa direct object, yung nakinabang na yon, indirect object naman yon. Just like the sentence pattern guys that we're showing to you right now. Ngayon, hindi lahat ng sentences na may direct object at saka may indirect object pare-pareho ng pattern, ng format lalo na sa English. Minsan hindi mo masyadong madali na ma-identify yung indirect object kasi walang to or for na preposition tayo. Pero by essence, yun din ang ibig niyang sabihin na merong action, merong directly ginawa ng action at merong nakinabang dun sa ginawang action sa direct object. No, minsan lang hindi naman pare-pareho ang wording eh. Kagaya nitong sentence natin. He buys his wife flowers every weekend. No, eh wala diyan yung preposition na ginagamit natin na to eh, tsaka for eh. 'Di ba? Kumbaga medyo ibang sentence pattern ito pero yung essence niya ganun din. So for us to figure out alin diyan ang indirect object, kailangan nating i-analyze, 'di ba? Unahin natin, ano ba diyan yung verb natin? Eh di yung buy, yung buys, 'no? Ano naman yung direktang apektado nung ating action? Ano ba yung binili? Eh ang binili yung flowers eh. 'Di ba? 'Yun ang direct object natin ngayon. Basta kung ano yung action at ano yung direktang ginawa ng action, 'yun ang direct object. Kahit medyo maiba yung position niya sa sentence, basta it answers the question what or who, direct object 'yon. And if it answers the question to whom or for whom, indirect object 'yon. O kagaya niyan, he buys what? Flowers. To whom or for whom? For his wife. So kaya yung his wife, yan ngayon ang ating indirect object. Minsan gano'n, naiiba yung pattern. Minsan nawawala yung to, nawawala yung for, minsan nababago yung position. No, ganyan kasi sa English guys eh. Minsan pabago-bago ng lugar, 'di ba? Pero sa Spanish hindi mangyayari sa atin 'yan, no? Hindi tayo malilito ng ganyan sa Spanish kasi mas maayos, mas organized ang pagkaka-arrange ng mga word. May partikular na lugar lang na nandun dapat yung ating indirect object or indirect object pronoun. Hindi ganyan na nagbabago-bago, no? Yan. So ngayon, nakita natin kanina guys, no, when we analyze the sentence, just like this sentence that we're analyzing right now. Ang doer nung action natin, again, yung boy. Ang ating action, yung give, yung ating direct object, yung toy, at ang ating indirect object, yung his brother, which is noun. Saan naman ngayon papasok yung indirect object pronoun? No, eh dito ang indirect object natin noun eh. Saan papasok yung indirect object pronoun? Ba simple lang naman, no? Pagka pinalitan mo yung iyong indirect object mula sa pagiging noun, pinalitan mo ng pronoun, ayan na, indirect object pronoun na. Ganun lang naman siya, no? Pagka yung indirect object mo ay noun, o di indirect object noun or simplemente indirect object. Eh yung indirect object mo pronoun, eh di indirect object pronoun. So, ganun lang naman po yan. Another example. The police asks the question to Tomas and to me, no? So ang ating verb ay yung ask, ang ating direct object question, no? Ano ang itinatanong? Yung question. Oh, that's the direct object. To whom? Kanino tinatanong? To me and to Tomas. Pronouns, I mean nouns ulit. Eh para makapasok yung indirect object pronoun, edi palitan mo ng pronoun.
Anong pronoun ba kaya ang pwede nating ilagay kapalit ng Tomas and me? Si Tomas tsaka ako, anong pronoun kaya ang puwedeng mag-represent sa aming dalawa? Puwede tayong gumamit ng us. Kami na yon, 'no? Tomas and I, us. So, the police asked the question to us. Oh, indirect object pronoun na. Mula sa kaninang indirect object na noun, ngayon ay indirect object pronoun na, 'no? Ano-ano ba yang mga indirect object pronoun na 'yan? Na ano, marami kasi yan, eh. Ito, tingnan natin yung mga sentences natin. Jose gives the ball to me. So, ang ating doer, si Jose. Ang ating verb ay give. Ang direct object natin ay kung ano yung ibinigay, which is yung ball. At ang ating indirect object, yung to me. Answering the question, to whom or for whom? To whom? To me. O, di yan ang indirect object natin. Another example. I paid the purchase for you. Ang doer natin ay I, action natin ay paid, past tense. Ang direct object natin yung purchase kasi yun ang binayaran, eh. What did he pay? What did he pay for? The purchase. To whom or for whom? For you. Answering the question, to whom or for whom? No, for whom? For you. They fought for us. So dito hindi na natin inilagay yung direct object, no? Pero impliedly, maaring they fought the war or battle or whatever, na hindi na lang natin inilagay. So lumalabas dito sa sentence natin parang walang direct object na obvious, eh, 'no? Diretso na agad sa indirect, eh. For us na agad. Natandaan natin guys ang indirect object pronoun, laging kasama yung to or for. To me or for me, to you or for you, kasama yon. Huwag mong tanggalin yun na me na lang o kaya you na lang, 'no? Baka mag-iba yun. So, kailangan kasama yung to o kaya for doon sa pronoun. I will give it to you. Ang ating subject ay I, ang ating verb ay will give, ang ating direct object ay it, o dito nga naging direct object pronoun na nga din, eh. Kasi yung direct object natin pronoun na, eh, 'di ba, 'no? Kanina mga nouns, eh. Ngayon pronoun na, di direct object pronoun. Tapos yung ating indirect object pronoun din, eh, di indirect object pronoun naman, 'di ba? I made this cake for him. Ang action natin ay made. Ano ang ginawa? What did he make? This cake. Yun ang direct object. To whom or for whom? For him. Yun naman ang ating indirect object pronoun, 'no? So yan guys ang mga indirect object pronoun examples natin, 'no? To me, to you, for you, etc. Maganda pakita natin sa table. Yan. So yan ang ating mga indirect object pronouns guys, 'no? To me or for me, to you or for you, to him or for him or her, to us or for us, etc. Ito naman ang katumbas nila sa Spanish. So lalabas guys, every time pala pagka tayo gagamit sa sentence natin, merong nakalagay na ganito, to me or for me, to you or for you, na indirectly ay recipient ng action, by translate mo pala yung entire phrase na yan, you have to translate it into me, te, le, nos, os, les. Yan ngayon ang ating mga indirect object pronoun sa Spanish. Okay? Let us show more sample sentences. Try nating mag-translate guys, no? Ita-translate natin pa isa-isa yung mga words. Tapos titingnan natin kung paano natin bubuuin yung sentence sa Spanish. Ayan. Jose, Jose na rin yon. Yung gives na present tense indicative, ang translation niya ay da. Yung the ball ay la pelota. At yung to me, may ang translation. Kagaya lang nung pinakita natin sa table kanina.
So lalabas yan ang mga translation niyan, tapat-tapat. Kaya lang, it doesn't necessarily mean na ganito ang arrangement ng sentence mo, hindi pa ganyan. We're going to have to rearrange it. Kaya ang actual na translation ng Jose gives the ball to me ay Jose me da la pelota. Bakit nagkaganyan? Bakit nagkapalit ng lugar? Kasi guys, ang rule natin, ang indirect object pronoun, it has to appear before the conjugated verb. So kung ito yung ating conjugated verb, ito ngayon ang ating indirect object pronoun, appearing before the conjugated verb. Yan ang kanyang tamang lugar na kalalagyan, no? Indirect object and the verb. Ganyan siya. Dapat nandito yung verb, nandito katabi niya lang, right before him, yung indirect object pronoun natin. Okay? Another example. You told my secret to him. Pwedeng ibang sentence pattern yan, guys, no? Pero para umakma sa table natin, ginawa natin ganito ang pattern niya. You told my secret to him. So kung isa-isa nating ita-translate yan, yung you will be translated as to, yung told, past tense ng tell, will be translated as dijiste, yung my secret, mi sekreto, and then yung to him, ano, me telenos, di ba? Lalabas le ang translation niyan. O, tingnan natin kung ano naman ang itsura niya pagka yung buong phrase na, buong sentence na, translate na natin sa Spanish. Lalabas ganito ang itsura niya. Tú le dijiste mi secreto. No? Kasi nga, ang indirect object pronoun, kailangang lumitaw before the conjugated verb. Ganyan ang arrangement niya. Okay? Next example. She will sing the song for us. So kung ita-translate natin yan isa-isa, yung she will be ella, will sing, future tense, ay cantará. The song is la canción. Yung for us is translated as nos. Yan. Pagka ito naman, i-translate na natin at rearrange na yung sentence natin, ganito ang kanyang itsura. Ella nos cantará la canción. Makita mo nandito yung ating indirect object, andito yung ating verb. Magkasunod talaga at ganyan lagi ang arrangement. Hindi pwedeng nandito yung indirect object pronoun mo tas may nakasingit na kung ano-ano. 'Di ba? Hindi pwede. Kailangan magkasunod yan, magkatabi. Okay po? Next example. I made a promise to you. So kung ita-translate natin yan, tatapatan natin, yung I will be yo, made will be ise, a promise is una promesa, yung to you is translated as te. Okay? So ang itsura niyang final, pagka translate natin yung I made a promise to you, yo te hice una promesa. Ganyan. Again, andito ang ating indirect, andito ang ating verb. Magkasunod. And then last example, the professor teaches chemistry to them. So the professor is el profesor, teaches, present tense, enseña, chemistry is química, yung to them, ano translation guys ng to them? Base dun sa table natin ng indirect object pronouns, lalabas yung to them ay nasa pinakababa, less. So pagka inayos na natin yung sentence, inarrange na natin ang tama, el profesor les enseña química. Ng ating indirect object pronoun ito, sumusunod sa verb. Yeah, so ganyan lang naman po guys ang paggamit ng mga indirect object pronouns sa Spanish, no? We can always watch this video, we can always refer to the table para pagka tayo ay magta-translate na, whenever you see
to me or for me, to you or for you, those will be translated as me, te, le, nos, os, les. Yan ang ating mga indirect object at indirect object pronouns sa Spanish.